Sa pagnanais na protektahan ang kalusugan, lalo pa itong napapahamak, isang pagsusuri na sa halip na makahanap ng kanser ay maaaring maging sanhi ng kapahamakan. Kung kayo ay 60 taong gulang o higit pa, pakiusap, tapusin ninyo itong basahin. Mga kaibigan, ang regular na pagpapatingin ba sa doktor ay talagang paraan upang mapangalagaan ang ating kalusugan? Hayaan ninyong ikwento ko muna ang tungkol kay Ginoong Jose Reyes na bumisita sa aking klinika. Si Ginoong Jose Reyes, 82 taong gulang, ay isang taong napakaingat sa kanyang kalusugan. Taon-taon, walang palya siyang sumasailalim sa isang kumpletong medical check-up at tinitiyak niyang ginagawa ang lahat ng nakasulat sa listahan ng mga pagsusuri. Hindi lang ang mga pagsusuring ipinapadala ng PhilHealth ang kanyang ginagawa, kundi nagbabayad pa siya para sa mga karagdagang pagsusuri. Ngunit sa isang pagsusuri na ginawa sa kanya kamakailan, may nakitang hindi pangkaraniwan. Kinailangan daw siyang sumailalim sa mas masusing pagsusuri. At sa prosesong iyon, naranasan ni Ginoong Jose Reyes ang hindi inaasahang paghihirap. Hindi lang ang mismong pagsusuri ang mahirap, kundi nagdusa rin siya sa iba't ibang komplikasyon habang nagpapagaling. Sa huli, ang natuklasan ay isang bagay na hindi naman kailangang gamutin kaagad at maaaring hindi magdulot ng anumang problema sa buong buhay niya. Ito ang sinabi sa akin ni Ginoong Jose Reyes. Nagpa-check up ako dahil gusto kong manatiling malusog, pero parang dahil sa check-up, lalo pang lumala ang kalusugan ko. Kung hindi niya ginawa ang pagsusuring iyon, malamang ay komportable pa rin ang kanyang pamumuhay ngayon. Marahil ay may ilan sa inyo na nakakaugnay sa kuwentong ito. Sa katunayan, dito sa Pilipinas, noong 2019, 38% o mahigit 1.01 milyong senior citizens na may edad 75 pataas na kasama sa National Cancer Screening Program ang sumailalim sa pagsusuri para sa cancer. Ngunit may malaking problema rito. Ang medical check-up ay tiyak na isang magandang bagay. Kung maagang matutuklasan ang cancer, mas mataas ang tsansang gumaling. Kung matutukoy ng maaga ang mga panganib para sa sakit sa puso at mga ugat, maiiwasan ang stroke o atake sa puso. Totoo rin na ang ating bansa ay may isa sa mga pinakamahusay na sistema ng medical check-up sa buong mundo. Ngunit hindi lahat ng pagsusuri ay mabuti para sa lahat ng tao, sa lahat ng edad. Alam nyo ba na habang tumatanda, ang panganib na dulot ng check-up ay maaaring mas malaki kaysa sa benepisyo nito? Isang pag-aaral dito sa ating bansa ang nagbunyag ng isang nakakagulat na katotohanan. Ang mga nakatatanda na 85 taong gulang pataas na sumailalim sa partikular na pagsusuri para sa kanser ay nagpakita ng higit sa 2 beses na pagtaas sa kabuuang bilang ng namamatay. Mas maaga silang pumanaw kumpara sa mga hindi nagpa-check up. Ang pagsusuring layuning protektahan ang kalusugan ay siya pang naging banta sa buhay. Bakit nangyayari ito? Habang tumatanda, iba na ang ating katawan kumpara noong tayo ay bata pa. Kahit parehong pagsusuri, mas mabigat ang epekto ng anestesya at ang maliliit na sugat mula sa pagsusuri ay mas matagal gumaling. Kahit pa may matuklasang cancer, maaaring kulang na ang lakas ng katawan para makayanan ang operasyon o chemotherapy. Ang mas malaking problema ay ang overdiagnosis o labis na diagnosis. Maraming pagkakataon na natutuklasan ang maliliit na problema na hindi naman magdudulot ng anumang issue sa buong buhay ng isang tao na humahantong sa hindi kinakailangang paggamot. Ang hirap at komplikasyon ng paggamot ang lalo pang nagpapababa sa kalidad ng buhay. Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin? Dapat ba nating basta na lang itigil ang pagpapacheck up o dapat pa rin ba tayong magpatuloy? Sa video na ito, bibigyan ko kayo ng malinaw na gabay. Sasabihin ko sa inyo kung sa anong edad dapat itigil ang ilang pagsusuri at sa kabilang banda kung anong mga pagsusuri ang dapat pa rin gawin at kung paano gumawa ng matalinong pagpili batay sa edad at kondisyon ng kalusugan. Hindi ito tungkol sa pagtitipid ng pera. Ito ay usapin ng inyong kalusugan at buhay. Isang maling check-up ay maaaring baguhin ng tuluyan ang natitirang bahagi ng inyong buhay. Kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang video na ito, mangyaring pindutin ang like button at mag-iwan ng numerong 1 sa comment section. Ang isang click ninyo ay makakatulong para mas maraming tao ang makakita ng mahalagang impormasyong ito. Kung ganoon,
Sa anong partikular na pagsusuri nga ba nagkaproblema si Ginoong Jose Reyes? At anong mga pagsusuri ang nagiging lason para sa mga nakatatanda? Iisa-isahin ko po ngayon. Una, kung kayo ay 85 taong gulang o higit pa, itigil na po ninyo ang pagsusuri para sa cancer sa sikmura at kolon. Ito mismo ang naging dahilan ng paghihirap ni Ginoong Jose Reyes. Sa edad na 12, sumailalim siya sa endoscopy sa sikmura kung saan nagkaroon ng maliit na pagdurugo. Sa proseso ng pagpapatigil ng dugo, nagkaroon ng komplikasyon. Sa huli, halos 1 linggo siyang naospital at mahigit 1 buwan siyang nahirapan dahil sa mga epekto nito. Bakit nangyayari ito? May isang pag-aaral na sumuri sa resulta ng 10 taon ng National Cancer Screening Program sa ating bansa. Ayon sa pag-aaral na ito, sa mga nakatatanda na nasa pagitan ng 75 at 84 taong gulang, hindi napatunayan ng estadistika na ang pagsusuri para sa kanser sa sikmura ay nakakabawas sa bilang ng namamatay. Ang mas nakakagulat ay ang resulta para sa mga 85 taong gulang pataas. Sa grupong ito, ang mga sumailalim sa pagsusuri para sa kanser sa sikmura ay may 15 beses na mas mataas na panganib na mamatay kumpara sa mga hindi nagpa-check up. Nagpa-check up sila pero mas maaga pa silang pumanaw. Kapani-paniwala ba ito? Ngunit sa medikal na pananaw, ito ay may sapat na paliwanag. Habang tumatanda, ang endoscopy mismo ay nagiging mapanganib sa proseso ng anestesya. Maaaring biglang magbago ang presyo ng dugo. Kung magkaroon ng pagdurugo, mahirap itong patigilin. Sa mga bata, mabilis gumaling ang maliliit na sugat, ngunit sa mga nakatatanda, mabagal ang paggaling at mas mataas ang panganib ng impeksyon. Kahit pa may matuklasang kanser sa sikmura, problema pa rin ito. Kung ang isang 85 taong gulang ay ooperahan para sa kanser sa sikmura, ang tsansa ng komplikasyon ay higit sa 30%. Pagkatapos ng operasyon, maaaring magkaroon ng iba't ibang problema tulad ng pulmonya o pagpalya ng bato. Kahit makayanan ng operasyon, aabuti ng ilang buwan ng paggaling at sa prosesong iyon, biglang babagsak ang lakas ng katawan, ganito rin sa colonoscopy. Ayon sa isang kamakailang pag-aaral, sa mga 80 taong gulang pataas, hindi malinaw ang epekto ng pagsusuri para sa kanser sa kolon sa pagbaba ng bilang ng namamatay. Hanggang sa edad na 79, nabawasan ng 30% ang kaso ng kanser sa kolon, ngunit pagdating ng 80, nawala ang epektong ito. Para sa mga taong tulad ni Ginoong Jose Reyes na maingat sa kalusugan, maaaring mahirap tanggapin ang mga sinasabi ko. Ngunit ito ang sinasabi ng siyentipikong ebidensya. Kung kayo ay 85 taong gulang o higit pa, oras na para itigil ang pagsusuri para sa kanser sa sikmura at kolon. Pangalawa, anuman ang inyong edad, kung wala kayong sintomas, huwag po kayong magpa-thyroid ultrasound. Ito ang pinakakaraniwang halimbawa ng overdiagnosis. Alam nyo ba kung gaano karaming kaso ng cancer sa thyroid ang natutuklasan sa ating bansa? Ayon sa datos ng National Cancer Registry noong 2019, ang cancer sa thyroid ang numero 1 cancer na naitala sa kabuuan ng kalalakihan at kababaihan. Ngunit, nangangahulugan ba ito na dumami talaga ang may sakit sa thyroid? Hindi. Ito ay dahil sa labis na paggamit ng thyroid ultrasound kaya't natutuklasan ang maliliit na cancer na hindi naman sana magdudulot ng problema habang buhay. Ang cancer sa thyroid ay kakaiba. Ang survival rate nito ay halos 100%. Bakit? Dahil karamihan sa mga cancer sa thyroid ay napakabagal lumaki kaya't hindi ito nagdudulot ng sintomas habang buhay. Lalo na ang mga microscopic papillary carcinoma na mas maliit sa 1 cm, madalas ay hindi nagbabago ang laki kahit lumipas pa ang 10 taon. Ang problema, ano ang nangyayari kapag natuklasan ang ganitong uri ng cancer? Kadalasan, nauuwi ito sa operasyon. Kapag inalis ang thyroid, kailangan ng uminom ng thyroid hormone pills habang buhay. Maaaring magbago ang boses at kung masisira ang parathyroid glands, magkakaproblema sa metabolismo ng calcium. Ang isang taong maaari sanang mamuhay ng walang problema ay napipilitang magpa-opera, uminom ng gamot habang buhay at magdusa sa mga komplikasyon dahil lamang sa isang pagsusuri. Ito ba talaga ang paraan para mapangalagaan ang kalusugan? Ang
Preventive Services Task Force, American College of Physicians, British Thyroid Association, at iba pang pangunahing institusyong medikal sa buong mundo ay nagkaroon ng iisang conclusion. Ration, hindi inirerekomenda ang paggamit ng thyroid ultrasound bilang screening test para sa kanser sa mga adultong walang sintomas. Kung may bukol kayong nakakapa sa leeg, nagbago ang inyong boses, o nahihirapang lumunok, syempre, kailangan ninyong magpatingin. Ngunit kung wala namang sintomas at nagpa-thyroid ultrasound lang kayo, dahil kasama ito sa check-up package, wala itong maitutulong sa inyong kalusugan. Pangatlo, kung ang inyong kasaysayan ng paninigarilyo ay mas mababa sa 30-pack years, huwag po kayong magpa-low-dose CT scan para sa cancer sa baga. Ipaliwanag ko kung ano ang 30-pack years. Ito ay katumbas ng paninigarilyo ng isang kaha sa isang araw sa loob ng 30 taon o 2 kaha sa isang araw sa loob ng 15 taon. Para sa mga taong ganito kalakas manigarilyo at nasa pagitan ng 55 at 74 taong gulang, napakataas ng panganib ng kanser sa baga, kaya inirerekomenda ang low-dose CT scan. Ngunit iba ang kaso para sa mga hindi naninigarilyo o kaunti lang ang paninigarilyo. Ang ilang health check-up centers ay inirerekomenda ang CT scan sa baga sa lahat, anuman ang kanilang kasaysayan ng paninigarilyo. Ang layunin ay maagang matuklasan ang kanser sa baga, ngunit dito nagkakaproblema. Sa isang malawakang pag-aaral sa Amerika sa mga taong nagkaroon ng resulta na posibleng kanser sa baga mula sa low-dose CT scan, 57.5% lang ang kumpirmadong may kanser. Ang natitirang 42.5% ay sumailalim sa biopsy kahit wala naman pala silang kanser. Ang biopsy ay hindi isang simpleng procedure. Isang manipis na karayom ang itutusok sa baga para kumuha ng tissue. Sa prosesong ito, 11.8% ang nagkaroon ng malubhang komplikasyon. Maaaring magkaroon ng pneumothorax o butas sa baga, pagdurugo o impeksyon. Bukod pa rito, ang CT scan ay naglalantad sa inyo sa radiation. Kahit na ito ay low dose, sa bawat scan ay nalalantad kayo sa halos 1 millisievert ng radiation. Kung uulitin ito taon-taon, naiipon ito. Kailangan pa bang harapin ng mga taong mababa ang panganib sa kanser sa baga ang ganitong mga panganib? Hindi. Ito ang dahilan kung bakit lahat ng lokal at internasyonal na gabay ay inirerekomenda lamang ang low-dose CT scan para sa mga high-risk na individual. Mga kaibigan, pakitandaan po ang 3 pagsusuring na banggit ko ngayon. 85 taong gulang pataas. Itigil ang pagsusuri sa kanser sa sikmura at kolon. Walang sintomas, huwag magpa-thyroid ultrasound. Mas mababa sa 30-pack years ang paninigarilyo, huwag magpa-CT scan sa baga. Ito ang matalinong pagpili na nakabase sa siyentipikong ebidensya. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakishare po sa inyong mga magulang, kamag-anak at mga nakatatanda. Upang kahit isang tao man lang ay mailigtas natin sa panganib ng hindi kinakailangang check-up. Kung ganoon, ano ang ginawa ni Ginoong Jose Reyes? Sumuko na ba siya ng tuluyan sa pagpapacheck-up? Hindi. Itinuro ko sa kanya ang isang mas matalinong paraan at ngayon siya ay malusog at maayos ang kalagayan. Ngayon, ituturo ko rin sa inyo ang paraang iyon. Sasabihin ko kung paano magpa-check up ng ligtas habang pinapanatili ang kalusugan. Una, kung ang inaasahang haba ng inyong buhay ay 10 taon o mas mababa pa, itigil na ang pagsusuri para sa cancer. Ito ang pinakamahalagang prinsipyo. Ang inaasahang haba ng buhay o life expectancy ay isang estatistika na nagsasabi kung gaano pa katagal kayo inaasahang mabubuhay. Bakit 10 taon ang batayan? Ang benepisyo ng pagsusuri sa kanser, ang epekto nito sa pagbaba ng bilang ng namamatay ay nangangailangan ng hindi bababa sa 10 taon bago makita. Kahit na magpa-check up kayo ngayon, matuklasan ang maagang yugto ng kanser at magpagamot, ang epekto nito sa pagliligtas ng buhay ay mararamdaman pa pagkatapos ng 10 taon. Ayon sa 2020 Life Table, ang average life expectancy ng mga Pilipino ay 71.2 taon, 67.8 para sa mga lalaki at 74.7 para sa mga babae. Sa isang simpleng kalkulasyon, kapag umabot na
Sa edad na 61,603, ang natitirang inaasahang haba ng buhay ay halos 10 taon na lang. Siyempre, ito ay average lamang. Kung malusog kayo, mas mahaba pa ang inyong life expectancy at kung marami kayong malalang sakit, mas maikli. Ngunit sa pangkalahatan, ang edad na 75 ang panahon para pag-isipang muli ang pagsusuri sa cancer. Ano ang mangyayari kung magpa-check up pa rin kayo para sa cancer kahit na ang life expectancy ninyo ay mas mababa na sa 10 taon? Mas malaki ang pinsala kaysa sa benepisyo. Ang mga komplikasyon sa pagsusuri, side effects ng paggamot, at psikolohikal na pagkabalisa, lahat ng ito ay magpapababa sa kalidad ng natitira ninyong buhay. Si Ginoong Jose Reyes ay 82 taong gulang, kaya ang kanyang life expectancy ay nasa 5 taon na lang. Naging tapat ako sa kanya. Sinabi ko na mas mahalaga na ngayon ang mamuhay ng komportable kaysa pilitin pang maghanap ng kanser. Naunawaan niya ito at tinanggap. Pangalawa, sumailalim sa isang personalisadong check-up na isinasaalang-alang hindi lamang ang edad kundi pati na rin ang inyong pangkalahatang kalusugan. Kahit parehong 75 taong gulang, iba-iba ang kalagayan ng kalusugan ng bawat tao. Hindi maaaring maging pareho ang isang taong may maraming sakit tulad ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso, at sakit sa bato sa isang taong wala namang sakit. Halimbawa, paano kung 75 taong gulang na, may pagbaba na sa function ng bato dahil sa diabetes at umiinom ng gamot para sa angina? Ang life expectancy ng taong ito ay mas maikli kaysa sa average at mas mataas ang panganib kapag sumailalim sa endoscopy o biopsy. Sa kabilang banda, may mga 80 taong gulang na walang anumang sakit, araw-araw na naglalakad, kumakain ng maayos at malakas pa. Ang life expectancy ng taong ito ay maaaring mas mahaba kaysa sa average, kaya hindi maaaring husgahan batay sa edad lamang. Kailangan ninyong kumonsulta ng husto sa inyong doktor. Kailangang isaalang-alang ang inyong pangkalahatang kalusugan, mga iniinom na gamot, medical history at family history para makabuo ng isang plano sa pagpapacheck up. Sa kaso ni Ginoong Jose Reyes, bagamat umiinom siya ng gamot para sa alta presyon, ito ay kontrolado naman at wala siyang ibang malubhang sakit. Kaya ipinayo ko sa kanya na itigil na ang endoscopy sa sikmura at kolon, ngunit ipagpatuloy ang pagmonitor sa presyon ng dugo at mga pagsusuri para sa puso at mga ugat. Mas mahalaga para sa kanya na maiwasan ang mga biglaang sakit tulad ng stroke o atake sa puso. Pangatlo, ang tamang agwat ng check-up ay hindi kada 6 na buwan, kundi tuwing 2 taon. Maraming tao ang nagpapacheck-up kada taon o kahit kada 6 na buwan pa dahil sa sobrang pag-aalala sa kalusugan. Ngunit mabuti ba talaga ang ganito kadalas na pagsusuri? Kung titingnan natin ang National Cancer Screening Program, karamihan ay may 2 taong agwat. Cancer sa sikmura, suso at cervix ay tuwing 2 taon. Bakit 2 taon? Ito ay batay sa siyentipikong ebidensya. Tumatagal bago lumaki ang isang cancer hanggang sa punto na magkaroon na ito ng sintomas. Karamihan sa mga cancer ay doble lang ang laki sa loob ng 1 taon. Kaya kahit tuwing 2 taon ang pagsusuri, maaari pa rin itong matuklasan ng maaga. Sa kabilang banda, ano ang mangyayari kung masyadong madalas ang check-up? Una, tumataas ang false positives. Ang false positive ay kapag may nakitang hindi normal sa resulta kahit wala namang sakit. Kapag may nakitang maliit na bukol o nodule, gagawa ng karagdagang pagsusuri at sa huli, malalaman na wala naman pala itong anuman. Ngunit sa panahong iyon, dumanas na kayo ng pagkabalisa at nagsayang ng pera at oras. Ikalawa, naiipon ng exposure sa radiation. Ang CT scan ay gumagamit ng radiation. Kahit maliit lang ang dosis sa isang beses, naiipon ito kung ginagawa taon-taon. Ikatlo, dumarami ang kaso ng overdiagnosis. Kung masyadong madalas ang pagsusuri, natutuklasan kahit ang mga cancer na mabagal lumaki o mga kondisyon na hindi naman magdudulot ng problema habang buhay. Kaya ang pagsunod sa 2 taong agwat ang pinakamakatuwiran. Kung padalhan kayo ng PhilHealth ng sulat para sa check-up, gawin ninyo ito.
Hindi nangangahulugang mas mabuti kung mas madalas kayong magpapa-check up dahil lang sa sobrang pag-aalala sa kalusugan. Pang-apat, pagkatapos ng check-up, tiyaking makipag-usap sa doktor tungkol sa mga resulta. Marami ang pagkatapos magpa-check-up ay tinatanggap na lang ang resulta sa pamamagitan ng sulat, tinitingnan ang mga numero sa papel, at kung nasa normal range, panatag na. Kung may asterisk, nababalisa na. Ito ay paggamit lamang ng 50% ng potensyal ng check-up. Ang tunay na halaga ng check-up ay nasa konsultasyon pagkatapos. Kailangan ninyong umupo kasama ang doktor, pakinggan ang paliwanag sa mga resulta, at kung may hindi normal, alamin kung ano ang ibig sabihin nito at kung ano ang dapat gawin. Halimbawa, sabihin nating may nakitang 1 cm na bukol sa atay. Sa papel, nakasulat suspected liver hemangioma. Dahil sa salitang bukol, maaaring hindi kayo makatulog sa pag-aalala. Ngunit kung makikipag-usap kayo sa doktor, malalaman ninyo na karamihan sa liver hemangioma ay benign, at kung maganda ang itsura at hindi nagbabago, hindi ito dapat ikabahala. Isa pang halimbawa, sabihin nating ang resulta ay calcified nodule sa baga. Ang calcification ay peklat na naiwan mula sa dating tuberculosis o infection. Hindi ito isang aktibong cancer. Ngunit kung hindi ninyo ito alam at ang salitang nodule lang ang nakita, mag-aalala kayo na baka ito ay cancer sa baga. Sa pamamagitan ng konsultasyon, maiiwasan ang mga hindi kinakailangang pagkabalisa. Sa kabilang banda, kung mayroon talagang mahalagang resulta, malinaw ninyong malalaman kung kailan ang susunod na check-up at kung ano ang mga dapat bantayan. Si Ginoong Jose Reyes ay kumukonsulta na rin sa akin tuwing lalabas ang resulta ng kanyang check-up. Kahit may bahagyang mataas na numero, nauunawaan niya na ito ay normal pa rin para sa kanyang edad. Kahit may resulta na kailangan i-monitor, naiintindihan niyang hindi ito nangangailangan ng agarang paggamot. Dahil dito, panatag na ang kanyang loob. Mga kaibigan, pakitandaan po ang 4 na prinsipyong ito. Inaasahang haba ng buhay na mas mababa sa 10 taon, pag-isipang muli ang pagsusuri sa cancer. Personal na check-up na angkop sa kalagayan ng kalusugan, sundin ang 2 taong agwat, laging kumonsulta tungkol sa resulta. Ito ang landas tungo sa matalinong pagpapacheck-up. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring pindutin ang subscribe at notification buttons. Patuloy akong maghahatid ng tumpak na impormasyong pangkalusugan para sa inyo. Kung ganoon, paano natin ito isasagawa sa praktikal na paraan? Ibabahagi ko sa inyo ang plano na binuo namin ni Ginoong Jose Reyes. Una, ibuod ko kung anong mga check-up ang kailangan sa bawat edad. 40s hanggang unang bahagi ng 50s. Ito ang panahon kung kailan nagsisimula ang regular na pagsusuri para sa cancer. Tuwing 2 taon, magpa-endoscopy sa sikmura. Ang colonoscopy ay dapat magsimula sa edad na 50, ngunit kung may lahi ng cancer, magsimula sa 45. Para sa mga kababaihan, huwag kaligtaan ang mammogram at pap smear. Sa edad na ito, mabilis tumaas ang bilang ng kaso ng cancer, kaya malinaw ang benepisyo ng check-up. Huling bahagi ng 50s hanggang 60s, ito ang pinakamahalagang panahon para sa check-up. Sundin ng mabuti ang National Cancer Screening Program. Pagsusuri sa cancer, sa sikmura, kolon, atay, suso, at cervix tuwing 2 taon. Kung naninigarilyo, isaalang-alang din ang low-dose CT scan para sa cancer sa baga. Mahalaga rin ang pagsusuri sa presyon ng dugo, blood sugar, at kolesterol para maiwasan ang sakit sa puso. Hanggang sa unang bahagi ng 70s. Sa pangkalahatan, ipagpatuloy ang check-up, ngunit pagsapit ng edad na 75, kailangan na ang konsultasyon sa doktor. Kailangang isaalang-alang ang inyong pangkalahatang kalusugan, mga pre-existing conditions, at life expectancy para magpasya kung aling mga check-up ang ipagpapatuloy at alin ang ititigil. 80s pataas, mas dapat pagtuunan ng pansin ang pag-iwas sa pagkahulog, pagkontrol sa presyon ng dugo, at tamang pag-inom ng gamot kaysa sa pagsusuri sa cancer. Lalo na kung 85 pataas na, mas ligtas kung hindi na magpapa-endoscopy sa sikmura at kolon. Ngunit may mahalagang punto rito. Hindi lang edad ang batayan, kundi pati na rin ang mga pre-existing conditions. Halimbawa,
Paano kung may diabetes? Ang taong may diabetes ay may mataas na panganib sa sakit sa puso. Kaya, mas mahalaga ang carotid ultrasound o pagsusuri sa puso kaysa sa pagsusuri sa kanser. Kung mayroon ding diabetic kidney disease, dapat iwasan ang CT scan na gumagamit ng contrast dye. Ganito rin sa mga may malalang sakit sa bato. Kung mahina na ang function ng bato, maaaring lalo itong lumala kapag gumamit ng contrast dye. Kung kailangan talagang magpa-check up, dapat ito ay sa paraang hindi gumagamit ng contrast. Paano naman sa mga umiinom ng aspirin o blood thinners para sa sakit sa puso? Kailangang kumonsulta sa doktor kung dapat bang itigil ang gamot bago ang endoscopy. Kung basta na lang ititigil, maaaring mamuo ang dugo at magdulot ng stroke o atake sa puso. Sa kaso ni Ginoong Jose Reyes, dahil alta presyon lang ang kanyang sakit, binuo ko ang sumusunod na plano. Itigil ang endoscopy sa sikmura at kolon. Sukatin ang presyon ng dugo buwan-buwan sa bahay at bumisita sa ospital kada 3 buwan. Minsan sa 1 taon, magpa-AG at carotid ultrasound para suriin ang kalagayan ng puso at mga ugat. Huwag magpa-thyroid ultrasound. Huwag ding magpa-CT scan sa baga. Nang maayos na namin ang plano, sinabi niya na gumaan ang kanyang pakiramdam. May mga dapat ding suriin bago magpa-check up. Kung sasailalim sa endoscopy, pinakamahalaga ang paglilinis ng bituka. Kung hindi malinis ang bituka, maaaring hindi makita ang maliliit na polyps. Ang gabi bago ang procedure, uminom lang ng malinaw na likido at inumin ang lahat ng gamot panlinis ng bituka hanggang sa maging tubig na lang ang dumi. Suriin din ang mga iniinom na gamot. May mga gamot sa diabetes na hindi dapat inumin sa umaga ng procedure. Ang gamot sa alta presyon ay kadalasang maaaring inumin, ngunit mas mabuting laktawan muna ang diuretic sa araw ng procedure. Para sa mga kababaihan, isaalang-alang din ang menstrual cycle. Ang mammogram ay pinakamainam gawin pagkatapos ng regla. Bago o habang may regla, masikip at masakit ang mga suso, kaya maaaring mahirap ang pagsusuri. Ngayon, sasagutin ko ang mga tanong na malamang ay nasa isip ninyo. Unang tanong, paano kung may lahi kami ng cancer, dapat pa rin bang itigil ang check-up kapag tumanda na? Kung may lahi kayo, kabilang kayo sa high-risk group. Halimbawa, kung may magulang o kapatid na nagkaroon ng cancer sa colon, doble ang panganib ninyo kumpara sa karaniwan. Sa ganitong kaso, kailangan ninyong magpa-check up ng mas matagal kaysa sa karaniwang rekomendasyon. Ngunit kahit ganoon, hindi ito maaaring gawin ng walang hanggan. Kahit may lahi, kung ang life expectancy ninyo ay 5 taon na lang o mas mababa pa, mas malaki ang pinsala kaysa sa benepisyo. Kumonsulta sa inyong doktor para makabuo ng isang personalisadong plano batay sa inyong pangkalahatang kalusugan, iba pang sakit at panganib ng procedure. Pangalawang tanong, nakatanggap ako ng sulat mula sa PhilHealth para sa check-up. Hindi ko ba ito dapat gawin? Hindi dahil nakatanggap kayo ng sulat ay obligado na kayong gawin ito. Ang sulat ay automatikong ipinapadala batay sa edad. Hindi nito isinasaalang-alang ang inyong individual na kalagayan. Kung kayo ay 85 taong gulang pataas, may life expectancy na mas mababa sa 10 taon o may malubhang sakit na nagpapataas sa panganib ng procedure, maaari ninyong hindi gawin ang check-up kahit may sulat. Ito ay inyong pagpili. Hindi ito isang obligasyon, ngunit tiyaking kumonsulta pa rin sa inyong doktor. Kahit magpasya kayong huwag magpa-check up, kailangan pa ring regular na bumisita sa ospital para sa pangunahing pangangalaga tulad ng pagmonitor ng presyo ng dugo at blood sugar. Pangatlong tanong, kung ititigil ko ang check up, hindi ba't baka may makaligtaan akong cancer? Ito ang pinakamalaking alalahanin ng marami. Paano kung magka-cancer ako matapos kong itigil ang check up? Naiintindihan ko, ngunit isipin ninyo ito. Ipagpalagay nating isang 85 taong gulang ang nagpa-check up sa sikmura at natuklasan ang maagang yugto ng cancer. Kailangan siyang operahan. Ang tsansa ng komplikasyon pagkatapos ng operasyon ay 30%. Maaari siyang magdusa ng ilang buwan dahil sa pulmonya, pagpalya ng bato o pagdikit-dikit ng bituka. Sa proseso ng paggaling, biglang babagsak ang kanyang lakas, mahihiga na lang sa kama, manghihina ang mga kalamnan,
at tataas ang panganib na mahulog. Sa kabilang banda, paano kung hindi siya nagpa-check up kahit may cancer, maaaring namuhay siya ng komportable at walang sintomas. Para sa isang taong may 5 taon na lang na life expectancy, ang isang mabagal lumaking cancer ay hindi agarang banta sa buhay. Ito ang dahilan kung bakit itinitigil ang check-up sa mga napakatanda na. Mas mahalaga ang pagpapanatili ng kalidad ng buhay kaysa sa pagtuklas ng cancer. Mas mahalaga na gugulin ang natitirang oras kasama ang pamilya ng komportable kaysa magdusa sa mga pagsusuri at paggamot. Mga kaibigan, natandaan niyo ba ang plano at mga tanong na tinalakay natin ngayon? Mag-iwan po ng salitang gagawin sa comment section. At mas maganda kung magbibigayan din kayo ng mensahe ng suporta at pagpapalakas ng loob sa isa't isa dahil ang layunin nating lahat ay mabuhay ng malusog at mahaba. Salamat po sa pakikinig hanggang sa dulo ng mahabang kwentong ito. Bilang pangwakas, ibuod ko muli ang pinakamahahalagang punto. Una, kung kayo ay 85 taong gulang o higit pa, itigil na ang pagsusuri para sa kanser sa sikmura at kolon. Mas malaki ang panganib kaysa sa benepisyo. Ikalawa, kung ang life expectancy ninyo ay mas mababa sa 10 taon, pag-isipang muli ang pagsusuri sa kanser. Pagsapit ng edad 75, kumonsulta ng husto sa inyong doktor para makabuo ng isang personalisadong plano. Ikatlo, anuman ang edad, kung walang sintomas, huwag magpa-thyroid ultrasound. Kung ang paninigarilyo ay mas mababa sa 20 pack years, huwag magpa-CT scan sa baga. Ito ay hahantong lang sa overdiagnosis. Tandaan lamang po ang tatlong ito. Kumusta na kaya si Ginoong Jose Reyes ngayon? Nakita ko siya sa kanyang regular na check-up kamakailan at masigla ang kanyang mukha. Sinabi niya na gumaan ang kanyang pakiramdam nang mawala ang bigat ng pag-aalala sa check-up. Hindi na siya nagpapakumpletong medical check-up taon-taon. Sa halip, bumibisita siya sa ospital kada 3 buwan para sa blood pressure check at pagsasaayos ng gamot at minsan sa 1 taon para sa pagsusuri sa puso. Sapat na iyon. At ang oras at pera na dati niyang ginugugol sa check-up ay ginagamit na niya sa ibang bagay. Namamasyal sila ng kanyang mga apo at sinimulan na niyang pag-aralan ang sining ng pagsulat na matagal na niyang gustong gawin. Natanto niya na bagamat mahalaga ang pag-aalaga sa kalusugan, mas mahalaga na gugulin ang natitirang oras sa makabuluhang paraan. Ito ang sinabi niya sa akin, sayang ang mga panahong nabalisa ako at nahirapan sa pagpapacheck up. Sana noon ko pa ginawa ito. Mga kaibigan, ang medical check-up ay isang kasangkapan lamang. Ito ay paraan upang protektahan ang inyong kalusugan at kaligayahan, hindi ito ang layunin. Ang pagpapacheck up mismo ay hindi garantiya ng kalusugan. Habang tumatanda, ang mas mahalaga ay hindi ang maagang pagtuklas ng cancer, kundi ang mamuhay ng komportable at masaya. Gugugulin ba ang natitirang oras sa mga laboratorio ng ospital o kasama ang mga mahal sa buhay? Nasa inyo ang pagpili. Siyempre, marami pa rin ang nangangailangan ng check-up. Kung kayo ay nasa 40s, 50s, o unang bahagi ng 60s, dapat ninyong sundin ng mabuti ang National Cancer Screening Program. Kung may lahi kayo o kabilang sa high-risk group, dapat kayong maging mas masigasig sa pagpapacheck-up. Ngunit kung tumanda na, umikli na ang life expectancy at naging pabigat na ang mismong pagsusuri, kailangan din ng tapang para huminto. Ang hindi pagpapacheck-up ay hindi nangangahulugang pagsuko sa kalusugan. Sa halip, ito ay isang mas matalinong paraan ng pangangalaga sa kalusugan. Regular na pagbisita sa doktor para i-monitor ang presyo ng dugo at blood sugar, ayusin ang mga gamot, iwasan ang pagkahulog at panatilihin ang tamang nutrisyon. Ito ang tunay na pangangalaga sa kalusugan para sa mga nakatatanda at higit sa lahat, ang kalidad ng buhay. Ang pagtawa araw-araw, paggawa ng mga bagay na gusto, at paggugol ng oras sa mga mahal sa buhay, ito ang tunay na kahulugan ng kalusugan. Hinihiling ko sa lahat ng nanonood ngayon, kung mayroon kayong mga magulang o lolo't lola, pakiusap, ibahagi ninyo sa kanila ang tinalakay natin ngayon. Napakaraming nakatatanda ang nagdurusa dahil sa hindi kinakailangang check-up. At para sa inyong sarili, pag-isipan nyo na rin ito.
Darating ang araw na tatanda rin kayo. Paano ninyo gustong mamuhay? Ang pagpapabalik-balik ba sa ospital para sa mga pagsusuri at paggamot ang masayang katandaan? Ang kalusugan ay isang kasangkapan. Ito ay paraan para mabuhay ng maligaya. Hindi ito ang mismong layunin. Ganoon din ang medical check-up. Ito ay kasangkapan para protektahan ang kalusugan. Hindi ito ang mismong layunin. Sana ay nakatulong kahit kaunti ang video na ito sa inyo at sa inyong mga pamilya. Naway magkaroon kayo ng malusog at masayang katandaan sa pamamagitan ng matalinong pagpili. Sa susunod na video, magdadala ako ng mas maraming kapaki-pakinabang na impormasyong pangkalusugan, manatiling malusog